Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Sa bidyong ito, mapapanood nyo kung paano naging kasabwat ng mga kriminal ang parot, gaano katalino ang mga uwak, at paano nakaaakyat ng bakod ang mga wolf. Simulan natin ang kwentuhan sa kambing na na-stuck sa kable ng kuryente. Hindi ba pati ikaw napakamot sa ulo kung paano kaya yun nangyari? Paano umabot sa ganito ang kambing? Posible ka na tumawid siya ng kable, tapos nadulas yung kambing, tapos kesa mahulog, sumabit yung sungay niya sa kable. Ano sa tingin mo? Paano kaya ito nangyari? Dito naman sa tulay sa Pennsylvania, natagpuan ng mga rescuer ang dalawang kambing na na-stuck sa gilid ng tulay. Nahirapan ng mga rescuer sa pagkuha sa mga kambing, lalo't ang lokasyon nito ay may taas na 100 feet. Buti na lang at sa Amerika ito nangyari kaya meron silang espesyal na makinarya para tulungan ng kawawang hayop. Kung sa Pilipinas ito nangyari, malamang papabayaan na lang mamatay ang mga kambing. Kung hindi ka pa namangha sa istorya ng kambing, tiyak na mas kaaliwan mo ang susunod. Nakita kasi ng mga turista sa Africa ang oryx na merong bahay ng gagamba sa pagitan ng sungay nito. Sabi ng iba, maaaring sinadya ng mga gagamba na gumawa ng bahay sa sungay ng oryx. Marami kasing langaw ang lumalapit sa oryx kaya kung meron silang sapot sa sungay, ang mga langaw na ito ay mapapadikit at mauhuli sa sapot ng gagamba. Ginusto na rin ng oryx na magkaroon ng sapot sa sungay para mabawasan ang mga pesteng langaw na namimerwisyo sa kanya. Sa ganong paraan, mas madaling nakakahuli ng pagkain ng gagamba. Nakatulong pa siya sa oryx. Sino mag-aakala na pwede palang magtulungan ang oryx at gagamba? Kung tulungan ng pag-uusapan, wala na atang makakatalo sa teamwork at kooperasyon ng mga langgam. Minsan na kasing naaktuhan ng mga langgam na nagtutulungan para hilain ng millipede. Kitang-kita sa video kung paano bumuo ng parang kadena ang mga langgam upang hilain ang kanilang pagkain. Sabi nila, maaaring ganito raw ang ginawang paraan ng mga sinaunang tao sa Ehipto para hilain ang mga bato at gawin ang piramid. Ang galing no? Hinihila ng mga langgam ang katawan ng kanilang kapwa langgam, kaya makikita mo kung gaano sila katalino. Buti na lang at hindi marunong magtulungan ang mga lamok sa pag-atake sa mga tao. Lagot tayong lahat kapag naging organisado ang mga lamok sa pag-inom ng ating dugo. Gayunpaman, nakakatawang isipin na merong mga lamok na sumasabog ang tiyan sa tuwing napapasobra sa pag-inom. Buti nga sa inyo, ang takaw nyo kasi sa dugo kaya pumutok yan tiyan nyo. Ayon sa mga eksperto, nangyayari lamang ito sa tuwing naisira ang ventral nerve code na konektado sa utak ng lamok. Ang mga ventral nerve code kasi ay ang siyang nagbibigay ng signal sa utak ng lamok kung ang kanilang tiyan ay puno na ng pagkain. Kapag nasira ang parte ng kanilang ventral nerve code, wala nang nakapagbibigay ng signal na dapat na silang huminto sa pag-inom ng dugo. Kapag nangyari yun, lumulobo ang kanilang tiyan ng hanggang 4 na beses hanggang sa pumutok ang kanilang tiyan sa sobrang kabusugan. Sa kabilang dako ng mundo, obserbahan naman natin kung paano nakaakyat ng bakod ang wolf na ito. Hindi ba nakapagtataka kung paano kinaya ng wolf na umakyat hindi naman sila unggoy? Dahil sa kanilang talento, nagagawa nila ang tumawid ng bakod para umatake sa mga alagang hayop sa farm. Pati ang mga coyote na kalahi ng wolf, palagi ring umaakyat ng bakod para magnakaw ng manok na inaalagaan ng mga farmer. Marami tuloy farmer ang nagrereklamo dahil kahit maglagay sila ng bakod, nakakapasok pa rin ang mga wolf para kainin ng kanilang mga alagang hayop. Noon pa man, marami nang nakapansin na ang mga wolf ay kayang umakyat ng puno. Madalas daw nila itong ginagawa para humuli ng ibon o di kaya ay kainin ng itlog sa pugad. Patunay lang ito sa kung gaano katalino ang mga wolf at walang magagawa ang inyong bakod pag ang wolf ay nagutom. Siguro, kung meron mang ibang hayop na kayang tapatan ng talino ng wolf, ito ang mga uwak. Ilang beses na kasing napatunayan sa eksperimento ang husay at talino ng ibon na ito. Alam mo ba na sa ibang bansa, ang mga uwak ay natutong maghulog ng matigas na mani sa kalsada at kapag nagulungan yun ng sasakyan, mababasag ang matigas na shell ng walnut.
Kapag nabuksan na ang shell ng walnut, eto na ang hudyat para bumaba ang ibon at kainin ang kanyang reward. O di ba? Kahit sino, hindi inakala na ganito katalino ang mga uwak. Mautak rin naman ang mga swan, hindi lang medyo halata. Sa tuwing panahon ng taglamig kung kailan nagyeyelo ang buong ilog, maaaktuhan mo ang mga swan na sinasagasaan ng yelo para mabasag. Hindi kasi sila makahanap ng pagkain kapag nababalot ng yelo ang buong ilog. Kung minsan, bumubuo ng pila ang mga swan at tinutulak ng mga nasa likod na swan ang ibon na nasa harapan para banggain at basagin ang yelo. O di ba? Simpleng solusyon para sa simpleng problema. Sa lahat ng mga ibon, ang mga parot na ata ang pinakamatalino. Noong taong 2010 sa bansang Brazil, kinumpiskan ng mga pulis ang isang parot dahil tinuruan ito ng mga kriminal na sumigaw ng "Mama Pulis" sa tuwing may dumarating na pulis. Ang parot kasi na ito ay alaga ng mga kriminal na gumagawa ng pinagbabawal na gamot gaya ng droga. Sa tuwing sumisigaw ng "Mama Pulis" ang parot, naaalarma ang mga kriminal at naaabisuhan sila na tumakas bago pa sila mahuli. Upang pigilan ng masamang plano ng mga kawatan, kinumpiska ng pulis ang parot at dinala ito sa presinto para kasuhan. Hindi, biro lang. Wala namang batas na nagsasabi na pwedeng ikulong sa presinto ang mga parot na kasabwat. Bago tayo magpatuloy, meron lang akong isa-shoutout. Hello kay Timoteo Dazo. Hello rin kina Sander Crane at Philip Levi Satana. Advance happy birthday kay Kyle Angelo Lucena, Princess Jane at Princess Jessica Ebrada, Kenzo Mendoza, at kay Cyrus Senpai. Ngayon, ipagpatuloy na natin ang kwentuhan. Pag-usapan naman natin ang isda na mangrove revolus. Kakaiba ang mga isda na ito dahil sa tuwing natutuyo ang ilog, walang magawa ang mga isda kundi magtago sa loob ng kahoy. Tama ka sa narinig mo, ang mga isda na ito ay natutong mamuhay sa labas ng tubig habang nakasiksik sa loob ng kahoy. Kaya nila dito manirahan ng 2 buwan kahit walang tubig. Ang hasang ng isda na ito ay may kakayahang mag-imbak ng sustansya at oxygen, kaya nakatatagal ito kahit wala sila sa tubig. Kapag umulan, ito na ang oras ng mga isdang mangrove revolus upang lumabas ng kahoy at bumalik ng ilog. Ang susunod naman natin pag-uusapan ay ang higanteng water buffalo o mas kilala mo bilang kalabaw. Malaki itong hayop na pwedeng tumimbang ng 500 kilo at may tangkad na 5 talampakan. Tinawag itong water buffalo dahil mahilig itong lumangoy o di kaya ay magbabad sa tabing ilog. Ang mga kalabaw kasi ay mabilis maapektuhan ng init ng araw at baka mamatay sila sa heat stroke. Kaya naman kung minsan, madalas mo itong maaabutang nagtatampisaw sa putikan para lang takasan ang init ng panahon. Kung minsan, kinakain ito ang mga halaman sa ilalim ng tubig. Sabi nila, pwede mo raw sakyan ang kalabaw sa tuwing bumabaha dahil para ka nakasakay sa bangka. Kung ang inakala mo na ang kalabaw lang ang pwedeng sakyan, pues dapat mong matunghayan ang mga ahas na nagpapasakay ng palaka. Sa bansang Australia tuwing bumabaha, naaaktuhan ng mga residente ang ahas rito na nagpapaangkas ng palaka at daga. Siguro, masyado pang busog ang mga ahas kaya hindi nila kinakain ang palaka na nasa likuran nila. Nakakamangha kasing tignan na hindi natatakot ang palaka sa ahas. Alam mo ba na sa ibang parte ng mundo, ang mga palaka ang siyang kumakain sa ahas? Meron kasing uri ng bullfrog na sobrang laki, kaya nitong lunokin ang buong ahas. Parang ang hirap paniwalaan pero posible pala na matalo ang ahas sa palaka. O ito, naniniwala ka ba na merong lamok na hindi umiinom ng dugo? Gusto ko sanang makilala nyo ang elephant mosquito. Ang mga lamok na ito ay umiinom lang ng katas ng prutas at matamis na nektar at kailanman ay hindi ito uminom ng dugo. Kung titignan ng maigi, makikita mo na medyo kakaiba ang itsura ng elephant mosquito kumpara sa mga buwisit na lamok.
Mahalaga ang papel ng elephant mosquito sa ating mundo dahil sila ang pumupuksa sa kitikite ng delikadong lamok. Yung malaking larvae na yan ang larvae ng elephant mosquito. Yung maliliit naman ay ang kitikite ng mga lamok na responsable sa pagpapakalat ng sakit gaya ng dengue at malaria. Sana dumami pa ang elephant mosquito para kainin nila ang lahat ng mga salot at pesteng lamok. Kung ang lamok ang pinakabuwisit na insekto, ang mga bubuyog naman ang isa sa pinakamahalagang insekto sa ating mundo. Sila kasi ang dahilan kung bakit nagiging prutas ang mga bulaklak. Ang isang bubuyog ay kayang bumisita ng 5,000 bulaklak kada umaga. Sa sobrang pagod ng mga bubuyog, kailangan nilang matulog ng 5 hanggang 7 oras tuwing oras ng gabi. Pero ibahin mo ang Cape Honeybee. Ito na ata ang pinakatamad na bubuyog. Upang mabuhay ang Cape Honeybee, nakikitira ito sa bahay ng ibang bubuyog at dito sila makikikain. Ang mga Cape Honeybee ay kasing laki lang ng Queen Bee, kaya akala ng mga worker bees ito ang kanilang reyna. Ang hindi nila alam, ito ay impostor at nagpapanggap lang para libre silang makitira sa beehive. Kilala mo ba ang mga kestrel? Maliit lang itong ibon na madalas mong makikita na tila ba lumulutang lang sa himpapawid. Kung ang ibang ibon ay kailangang pumagaspas para manatili sa ere, ang mga kestrel ay kayang manatili sa isang pwesto na parang nakapako sa hangin. Importante sa kestrel ang manatili sa ere dahil ito ang kanilang paraan upang makahanap ng pagkain gaya ng daga at insekto. Pinapakiramdaman ng kestrel kung nasaan ang ihip ng hangin at doon siya magpapatangay na parang nagsusurfing. Kung merong ibon na ginagamit ang hangin para makahanap ng pagkain, meron namang insekto na gumagamit ng araw para mabuhay. Ito ang Oriental Hornet, isang maliit ngunit kahangahangang insekto. Ang dilaw na guhit sa kanyang katawan ay parang likas na solar panel. Kung titignan ng maigi, makikita mo na ang balat nito ay may kakaibang istruktura at yun ang kumukuha ng enerhiya mula sa araw upang siya ay lumakas. Kung ang ibang insekto ay nanghihina sa matinding sikat ng araw, ang insektong ito ay tila ba mas lalong lumalakas sa tuwing hinihigop ang init ng araw. Sinong mag-aakala na ang putakting ito ay ang unang hayop sa mundo na nakaimbento ng solar panel, isang imbensyon na inabot ng matagal bago pa naimbento ng mga tao. Kung tutungo naman tayo sa karagatan, matutuklasan nyo na ang balyenang sperm whale ay kayang sumisid sa ilalim ng 1 milya. Kung ang mga tao ay gagawa niyan, madudurog ang ating katawan dahil sa matinding pressure ng tubig. Pero para sa balyena, hindi yun mangyayari. Ang sekreto kasi ay nasa katawan ng sperm whale. Ang kanilang baga o lungs ay kayang lumiit at magbago ng hugis para hindi masira sa lakas ng pressure sa tuwing nagdadive sila sa kailaliman ng dagat. Ang oxygen naman ng balyena ay hindi lang matatagpuan sa kanilang dugo, kundi kaya din nila itong ipunin sa kanilang muscle kaya hindi sila nauubusan ng supply ng oxygen sa katawan. Ito ang mga sekreto ng balyena para mabuhay sila sa kailaliman ng dagat. Dito naman sa disyerto, mayroong lizard na tinatawag na thorny devil. Marami itong tinik sa katawan kaya matatakot kang hawakan ito. Gayunpaman, ang balat nito ay may kakayang humigop ng tubig diretso papunta sa kanilang bibig. Kahit ang hamog sa umaga o konting ambon sa hangin, kayang-kaya yun higupin ng kanilang balat para hindi ito mauhaw. Hindi niya kailangan ng balde o imbakan dahil ang buong katawan niya ay nagsisilbing kolektor ng tubig. Sa ganitong paraan, ang katawan ng thorny devil ay nagmimistulang imbakan ng tubig sa desyerto kung saan bihira lang ang umulan. Kung ang pag-uusapan ang mga hayop na kayang humarap sa matinding panganib, ang African crested rat ang isa sa kabibiliban mo. Sa unang tingin, mukha lang siyang malaking daga na may kakaibang balahibo. Ang hindi alam ng iba, ito ay nagtataglay ng lason sa kanyang katawan. Ang crested rat ay may kakayahang kumain ng halamang may lason na sa sobrang tindi, maski ang elepante ay pwedeng mamatay.
Ang katas ng nakalalasong halaman ay ipinapahid ng daga sa kanyang buong katawan, kaya ang sinumang kakain sa kanya ay pwedeng mamatay sa pagkalason. Kumbaga parang ginagawa niyang lotion ang lason para hindi siya kainin ng mga gutom na predator. Marahil ang isa sa pinaka nakakagulat na kakayahan ay makikita sa mga echidna. Sa Australia, madalas itong ituring na mahiwagang hayop dahil sa kakaibang itsura nito na parang pinaghalong hedgehog at anteater. Sa tuwing may wildfire o malalaking sunog sa gubat, ibinabaon ng echidna ang kanilang sarili sa ilalim ng lupa. Doon, nagiging parang bato ang kanyang katawan, bumabagal ang tibok ng puso at bumababa ang kanyang temperatura. Kikilos na lamang ito kapag nakita ng echidna na humupa na ang apoy. Ayon sa mga siyentipiko, maaaring ito ang naging paraan ng mga sinuunang echidna kaya nakasurvive ang kanilang ninuno noong panahon na tumama ang asteroid sa mundo na kumitil sa buhay ng mga dinosaur. Kung ang ibang hayop ay kaya makasurvive sa apoy, ang mga pygmy gecko naman ay kaya makasurvive sa pagkalunod. Meron kasi itong balat na kayang magpalutang sa tubig. Kapag nahulog ang pygmy gecko sa malalim na tubig, hindi ito lumulubog. Sa halip, ang tubig na mismo ang tila lumalayo sa kanyang katawan, kaya nagagawa nito ang gumapang sa ibabaw ng tubig. Maski ang mga ibon, kayang maglakad rin sa ibabaw ng tubig. Ang halimbawa nito ay ang grebe. Sa tuwing panahon ng mating season, makikita mo ang mga ibon na ito na animoy sumasayaw at lumulutang sa ilog. Meron kasi itong malapad na paa at pinapagaspas nila ang kanilang pakpak para umangat ang kanilang paa at sa ganitong paraan nila nakakayanang tumakbo sa tubig. Ang pagsayaw ng mga lalaking grebe ay ang paraan nila upang makatawag pansin sa atensyon ng kanilang nililigawan. Mas magaling sumayaw, mas magugustuhan yon ng mga babae. Isa itong pagtatanghal ng kalikasan na hindi kayang gayahin ng sinuman tao. Maraming salamat sa inyong panonood at kita-kita ulit sa susunod kong video upload. Paalam! Hello mga ka-FTP, ako si Nomer at nagpapasalamat sa inyong panunood. Kung nagustuhan nyo ang video ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the subscribe button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!